Hello po, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Dito po tayo sa Barangay 97, Sony, District 1, Tondo, Manila. Sa bahay po ni dating chairman, Guillermo Saldana. Kaibigan po natin siya. Inihiling ko na kumanta siya. Ayaw naman niya kumanta. Kasi meron siyang talent pagkanta. Pero ayaw niya eh. Huwag natin pilitin. Di po ba? O, ba't anong nangyayari? Bakit patay sindi? Ang ilaw. Sige po, Bible study to po tayo. Mayroon tayong hawak na Biblia. Poemen ng Biblia ng mga pastor. Bago tayo magsimula sa pag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos, tayo muna idudulog sa Diyos at tingin ng kanyang tulong. Upang siya po ang gumabay sa atin sapagkat pagsalita ng Diyos, dapat Diyos ang gumagabay. Salamat po Panginoong Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Bible po, ito yung magtuturo sa atin. Magtuturong para ayusin ang buhay natin. Kasi po, sa Biblia po makikita ang lahat ng tanong mo at ang sagot nandito. Halimbawa, ang ginagawa mo ay mali. Makikita mo sa Bible kung paano kayo tutuwid ng Diyos. Ito po, kung binabasa natin to. Okay? Okay, brother. Yan. Kasama po natin siya. Ayan. Tignan natin ito. No? Ayan. Good morning, brother. Kaway-kaway lang, brother. Brother, ano pangalan mo? Ricky po. Ayan, si brother Ricky. Kaya, tatlo na tayo ngayon. Meron po silang dalawang sakit. Pareho po silang stroke. Si dating chairman, 2 taon siya. Si Ricky ay 5 taon. 5 taon na ba, brother Ricky? Opo, mag-anim na. O magsi 6 years na. Yung kanilang karamdaman. Ngayon, Awa ng Diyos, buhay pa rin. ayun. Yun ang maganda sa awa ng Diyos. Nabubuhay lang po tayo sa awa talaga ng Diyos. Wala namang Hindi naman tayo na tinapay na bubuhay. Oo, tama. Galing nga. Hindi lang sa tinapay. Dito po sa kasulatan, meron po nakalagay dito. Tignan nga natin yung nakalagay. Ganito kasi ang nababasa natin. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapagipaginabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsuway sa kamalian at sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at anda sa lahat ng mabubuting gawain. Ayan. Kapag halimbawa masama ka, kagaya ni Pablo masama, nakasumpong siya ng biyaya sa Panginoon. So, yung biyayang yun ang naging dahan para si Pablo mabago. Siya po ang may sulat dito mabago. Pansinin niyo yung nakalagay sa 17, upang ang lingkod ng Diyos. Kita nyo? Kasi po siya, naging lingkod siya ng Diyos. Mula sa kalagayang masama na pumapatay ng tao, nang masumpukan niya po si Jesus sa Damascus, papunta siya doon, naglalakbay upang hanapin yung mga mananampalataya kay Jesus. Sila ay inuuli, pinakukulong at pinapatay.
Yun po yung kwentong buhay ni Saulo o si Pablo. Kaya ang sabi niya sa 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Pag sinabing ganap, wala nang kasalanan, kaibigan. Mula sa makasalanang kalagayan, na sumampalataya na po siya kay Jesus, siya po ay naging ganap po. Ibig sabihin, wala po siyang kasalanan. Mula sa makasalanan, tungo sa walang kasalanan. Yun ang ganap. At anda sa lahat ng mabubuting gawain. Anong sabi niya? Anda sa mabubuting gawain. Ibig sabihin, bago siya makonvert, ang gawa niya ay masasama. Masasama ang kanyang gawain. Kaya nung makonvert si Pablo, ay naging mabuti ang kanyang gawain. Ano po yun? Naglilingkod siya kay Kristo. Pinangangaral niya si Kristo araw-araw. Hanggang dumating po yung kamatayan niya, yun ang naging dahan ng kanyang kamatayan dahil po sa pangangaral sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang tao, talagang makasalanan po tayo. Kaya sinabi ni Pablo, lahat naman tayo makasalanan. Ano lang ang dapat nating gawin? Yung buhay po natin na makasalanan, isuko po natin kay Jesus. Kumbaga, papasukin natin si Jesus bilang hari ng ating buhay. Ayan natin siyang maghari sa ating buhay. Ganyan ang ginawa ni Pablo. Kaya yung kanyang testimony, tignan nga natin yung testimony niya. No? Meron siya sinasabi rito. Good morning po. Ito, no, sabi niya rito, sa unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Hindi siya karapat-dapat, pero ginawan dapat siya ng Panginoong Jesucristo na maglingkod pa sa Kanya. Kasi, at kahit nanungunay nila pastangan at tinusig at nilait ko siya, yan ang trabaho ni Pablo doon. Yung mananampalataya kay Jesus, hinahanap sila. Isipin nyo, iba yung hinahanap niya. Hindi basta tao, mananampalataya kay Jesus. Anong sabi niya? Kahit na noong unay nilapastagan, inusig at nilait ko siya, si Jesus. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ng aking ginagawa noong ako hindi pa sumasampalataya. Yan. Hindi niya alam palang ginagawa niya, pero ginagawa niya pumatay. Pumapatay siya ng tao, pero sabi niya, hindi ko alam ang ginagawa ko. Yung pala, nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya siya rin ang nagsabi dito, doon sa 2 Korinto 4:4, kapag hindi mo alam ang ginagawa mo, eto ka pala, kaibigan. 4:4 ng 2 Korinto, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang hisip ay binulag ng Diyos ang kasamahan sa daigdig na ito upang hindi lang na makita ang liwanag ng salita ng Diyos tungkol sa kalwalatian ni Kristo Jesus na siyang larawan ng Diyos. Hindi po nila makita ang liwanag ng salita ng Diyos. Yan. Kaya siya po noong panahon na yun, siya po ay hindi ganap. Makasalanan po siya. Pumapatay siya ng tao. Pero nung nakausap niya po mismo sa Damascus, yung journey to Damascus, nagkahinkwentro po sila ni Jesus. Si Jesus po ay nasa langit na, samantalang si Pablo nasa lupa sa Damascus. Ganito po ang kanilang ekserang dalawa. Dito po sa Gawa 26, ang sabi dito, 12. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari.
ng katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay." Yung palang ginagawang panghuhusig ni Jesus sa mga halagad ni Jesus, ginagawa niya pala yung kay Jesus mismo. Ito sinabi ni Jesus, yung ginagawa mong panghuhusig sa mga mananampalataya sa akin mo ginagawa yan, Pablo. Ito po. Oh. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na yung inuusig. Kita niyo? Si Jesus bang inuusig niya? Hindi po. Yung alagad ni Jesus. Lahat ng makita niya, pinauuli, pinabibilanggo, binubugbog, sinasaktan, at pinapatay. Lahat palang ginagawa ni Pablo na yon, saka mananampalataya kay Jesus. Kay Jesus pala niya ginagawa, kaibigan. Kay Jesus pala ang tama nun. Pero nung sabi ni Pablo, yun nga po, ulitin nga natin ha, sa Timoteo, yung kanya sulat. Anong sabi niya? Napakaganda, no? Tignan natin. Basahin natin muli, ano? Unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung inuusig niya, si Jesus, na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig nila ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat di ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. 14. Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang manampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. O, kita nyo? Nagsabi siya ng totoo at dapat paniwalaan. Yung kanyang life story bago siya makonvert sa pagiging Kristiyano at naging apostol siya ni Jesus. Ngunit, ulitin natin. Totoong pahayag nito dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan dito po sa mundo natin upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Anong kategory ni Pablo sa lahat ng masama? Ako yung pinakamasama. Maraming masamang tao. Pero iba po ang kanyang description sa kanyang ginagawa. Kasi nga, ang pinapatay niya, mananampalataya po kay Jesus. So, nung sinabi ni Jesus yun, Pablo, ako ang iyong inuusig. Kaya nasabi ni Pablo, sa lahat ng masama, ako yung pinakamasama sa lahat. Maraming masamang tao sa panahon ni Pablo. Pumapatay din sila ng tao. Pero siya, iba siya. Ang pinipili niya, mga tagasunod ni Jesucristo. Kaya sinabi niya, totoo ito. Dapat paniwalaan ng lahat. Ang alin? Yung kanyang testimony. Isipin niyo po, si Pablo, isang reliyosong tao yan, isang pariseo. Pero bakit ganun po siya? Napakalupit niya. Pumapatay siya ng mananampalataya ni Jesus.
Kasi po dahil sa kanyang reliyon. At ngayon sa panahon natin, marami po involved sa patayan ng mga taong reliyoso. Opo, totoo yan. Mismong mga taong reliyoso na iba't ibang simbahan. Oh, yun na lang kasaysayan. Yung ano bang tawag nila doon? Yung nasa ano po yun, nasa kasaysayan na yan eh. Yung ano naman tawag? Meron silang tawag dyan eh. Ngayon nasa YouTube yan eh. Yung di ko mabigkas-bigkas ano po. Yung pagpatay sa mga Kristiyano noon. Ayan, meron yan sa YouTube eh. Hindi ko lang maano eh. Si panahon pa ni Emperor Reno ay Nero. Panahon ni Emperor Nero. Inquisition. In the day of Inquisition. Mga taong reliyoso po ito. Pero anong ginawa? Pumapatay sila ng kapwa nila mananampalataya. Parang kay Jesus, sa panahon ni Pablo at Jesus, merong ba reliyon si Pablo? Meron, pariseo. Pero pumapatay siya dahil sa kanyang reliyon. At ngayon, meron pa ngayon. Dahil sa kanilang mga reliyon, pumapatay sila. Ay, alam niyo po, nakakatakot. Ang sabi ni Jesus noon, nung nangangaral siya, 1:16, sinasabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ano yun? Bakit huwag talikuran, sabi ni Jesus, sa pananalig nyo? Okay. 2. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon ng sino man pumatay sa inyo ay naghahakalang naglilingkod siya sa Diyos. Yung pagpatay pala, pinapalagay nilang paglilingkod sa Diyos yan. Kaya ang bilin ni Jesus, anong bilin niya? Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Sa panahon po nila yan. Kahit anong mangyari, huwag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya kay Jesus. Kaya kaibigan, panahon na po ang pagsuko kay Jesus. Bilang tao, wala naman tayong magagawa, kaibigan. So, anong dapat natin gawin? Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, isuko po na natin. Yan ang sabi niya eh. Ito, maliwanag. Siguro, basahin ko muli 1:16, sinasabi ko ito. Sino nagsabi? Si Jesus, ito. Ang alin? Sa inyo. Sinong inyo? Yung mga kausap. Mga buhay na tao yan. Upang huwag ninyong talikuran. Huwag daw po tatalikuran. Ang alin? Ang inyong pananalig sa akin. Huwag daw po natin tatalikuran yung pananalig kay Jesus. Kaya kung hindi pa po kayo mananampalataya kay Jesus, panahon na po isuko nyo ang buhay nyo. Kanino? Sa Panginoong Yesus. Hindi po reliyon ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan ikaw at si Jesus, kaibigan. Kailan mo isusuko ang buhay mo? Pagpatay ka na? Wala na. Hanggat buhay pa tayo, simulan na po natin ang pagsisisi ng kasalanan natin. Sa panalangin po, napakasimple lang. Kausapin mo si Jesus, kaibigan, sa isang panalangin. Manalangin ka ng may katapatan. Sabihin mo, Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka po sa aking buhay. Alam nyo, mahirap bang sabihin niya, kaibigan? O baka naman ayaw nyo maghari si Jesus. Kapag hindi nyo po pinagari si Jesus at namatay kayo, kaibigan, at namatay kayo, etong sabi ni Jesus,
sa San Lucas 19:27. Tungkol naman sa mga kahaway kong ayaw na akong magari sa kanila. Pag hindi mo pala paghahari si Jesus sa iyong buhay, kaibigan, kahaway ka niya. Tungkol naman sa mga kahaway kong, may kahaway pala si Jesus dito sa lupa. Sino? Ayaw na ako'y mag-ari sa kanila. Sinong gusto niyo maging hari ng buhay niyo? Si Satanas. Malupit po yan. Wawasakin ang buhay ninyo. One this na parito si Satanas upang pumatay, magnakaw, magwasak. Magtataka ka, napakatinong pamilya. Nabalitaan na lang. Di po ba nangyayari yan? Tuloy natin. Tungkol naman sa mga kahaway kong ayaw na ako'y magari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Kaibigan, panahon na po ng pag-surrender kay Jesus. Wala naman po tayo talagang magagawa bilang tao. Mahina tayo. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, sinamahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa bahay ni dating chairman, Saldenia, Guillermo Saldenia. At saka si Brother, ano ang pangalan mo ulit? Ricky po. Ricky. Nakakalimutan ko kasi gwapo siya. Tingnan niyo naman. Kaway-kaway lang, Brother Ricky. Tatlo po kami nag-Bible study. Meron pa po doon. Kanya lang. Gising naman sila. Narinig naman sigurado tayo. God bless us all po, no? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana meron po kayo natutunan na pulot sa Biblia. Hindi ko po kwento ito. Kwento ng Biblia po ito, no? Ng buhay natin. Andyan po si Jesus, kaibigan. Naghihintay lang sa atin. God bless us all. Bye-bye.